Good guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video niya, Mahami Sol Sporty Update Part 2 kung saan nakabili na tayo ng bagong cylinder block niya na set. Wow! So yun guys, so nila natin na paribor ang kanyang naunang block. Dala na rin ito ay halos malaki na ang kanyang piston. So malaki na rin ang konsumo. Kaya bumili tayo ng bagong block. Yan po ay standard. So yan guys, yan po ay nasa mga 50 mm no. So ito yung ang kanyang package ng kanyang cylinder block na set guys no. Isang gasket na set, base at saka top, isang piston ring set. At itong nauna niya piston ay din natin pwedeng ibalik kasi pumutok na yan. Pati na rin yung liner niya. Yan, grabing kayod at saka gas. Magpapalit tayo ng bagong valve seal guys no. Tulad ng pinakita ko kanina, dalawang valve seal yun. Tapos i-grind natin ang kanyang cylinder head o iba-valve flap. At lilinisin din natin ang kanyang cylinder head guys kasi napakadumi po ng kanyang cylinder head. Ang una natin gawin ay simbol natin ang ating piston ring sa kanyang piston. Tulad ng ating nakagawian every time tayo ay nagtatap overhaul. Lagi kong pinapakita sa inyo ang step by step process kung paano natin isa-isahin i-assemble ang 5 rings sa kanyang piston. No? So siyempre sa ating rings, sa ating piston is 5 siya guys. Isang expander ring, dalawang manipis na ring at sa dalawang compression ring. So kasama na rin ang kanyang piston pin at saka yung lock niya, pati na rin ang kanyang piston. Yan po ang inclusion ng ating block set. So before ko kalimutan, ang brand na ating nabili ay Motaro. So una natin ikabit ang kanyang expander ring guys. Expander ring kahit makabaliktad yung in-gap niya, kahit nasa taas, ibabaw, pwede guys no. Walang problema yan. Hindi yan magkaroon ng puting usok. Depende na rin yan kung paano nyo i-assemble ang yung motor. Kasi meron akong nakita na picture sa mga bang vlogger na kapag baliktad ang pagkabit o nasa ilalim or ibaba or kung nasa ibaba yun pagkalagay ang kanyang in-gap ay usok daw. Pero depende na sa inyo guys. Matagal tayo sa ating video lang nag-upload at nagkakabit ng expander ring. Kahit baliktad pa yan, wala namang back job na nangyari. Depende na rin yan sa gustong maniwala sa pinakita sa video o picture sa ibang vlogger. So next step, ilagay natin ang dalawang manipis na oil ring. Yung manipis na oil ring kahit makabaliktad yan, ang importante is na i-sandwich natin ang kanyang expander ring. Isa sa ilalim at isa sa ibabaw. At syempre ang ating dalawang compression ring, yung itim at saka puti. Tulad ng ating nakasanayan, usually ang pinakauna nating kinabit o first compression ring ay ang kulay black. So kahit magkabaliktad yan, kahit black or puti, kung saan kayo komportable, walang problema yan guys, hindi iusok ang ating motor. Kasi makapare lang po ang puti at saka kulay itim. Pero usually tayo ay tulad ng ating nakagawian, black talaga ang ating inuunang ikinabit sa ating piston. Ang next naman ay yung kulay puti. Yung arrow na yan guys, nangulugan niya na nasa ibabang bahagi nakaposisyon ng ating piston at hindi sa itaas. So next type is ang ating top compression ring, yung kulay puti. So yan, napakadali po talaga mag-assemble ng mga rings sa ating piston. No? Ganun na po ang paraan guys, mga step by step na pagkabit natin. So goods na, yung ring gap is dapat isa sa lalim at isa sa babaw sa ating compression ring. So next is magkabit na tayo sa kanyang makina. Before natin ikabit yung piston, ilagyan natin siya ng lock. So ito yung pinaka-importante guys na maglalagay tayo ng kanyang pin lock. Dalawa yan no, yung pin lock, yung isa sa left at isa naman sa right. So nakapabor yung paglagay natin ng pin lock sa bahaging left side na bahagi. Kasi ikabit natin yung isang lock sa right side na bahagi mamaya sa kanyang makina. So yung pakita ko guys may arrow dyan na ulitin ko lang talaga guys. Kasi may guide po kung anong posisyon ng ating piston before natin siya ikabit sa ating makina. So before natin simulan pagkabit ng piston, lagyan natin ng oil ang kanyang connecting rod. Pagkatapos yung lagayan ng pin ng ating piston, lagyan din natin ng pampadulas. So yan guys, ang ibig kong sabihin, arrow na yan na imaginary top sa ating piston. Dapat sa exhaust yan nakaposisyon. No? Arrow at saka dot, yan ang mga palatandaan na exhaust position. Kung walang arrow at saka walang dot, in, top, ibig sabihin intake. So lagyan natin ng oil ang kanyang pin. Pati na yung butas ng ating piston, para smooth ang pagpasok, automatic meron na siyang sariling lubrication. So yun, virgin na virgin pa ang butas ng kanyang piston pin. So yun, ipasok na rin natin at ilagay na natin sa dulo ng kanyang connecting rod.
So, double check nyo lang ang gap. Basta hindi na pwede makatabi. Although yung piston ring natin habang tumatagal, unti-unti niyang umikot sa ating liner. Ang importante is malayo ang gap niya sa top at saka sa lower compression ring. Next, lagyan mo natin ng basahan o iwas disgrasya sa ating pin lock na ilalagay kung sakaling magkamali tayo na paglagay. So, maaari tatilapon yan sa loob. Mas maigi is lagyan natin ng basahan, guys. Pang depensa. So, yun, nilagay natin ang kanyang lock. Next, maglalagay na tayo ng bagong cylinder block. So, yan po ang brand, guys. Napakaganda. Motaro. Wow! So, yun. At napakasabi ng kanyang liner. Yan po ay standard, guys. Lagyan din natin ng oil ang ating liner, guys, para mabilis ang pag-shoot natin sa ating piston. Kahit lagyan natin ng pampadulas ang ating liner, mas may lagyan din natin ng pampadulas ang ating piston, guys, no? Para mabilis ang pagpasok natin sa ating piston sa loob ng ating liner. Yung pampadulas, yung sikreto mga malupitan natin, yun, no? Yan. So, next is maglalagay muna tayo ng base gasket before natin makalimutan. Kasama na rin o inclusion na rin yan sa ating block set, no? Yung base at saka top. Kasi yung mga replacement kadalasan, kompleto po yan, guys, no? Nakapackage sa ating buong block set. Except sa mga genuine. Kapag mga genuine, individual po ang pricing bawat gasket at bawat pesa ng ating makina. Whereas sa block set is set na po yan. Wala na kayong paproblemahin pa. So, ilagay natin ating base gasket. Next, ang ating cylinder block. So, sa part nito, guys, no, dapat na huwag natin madaliin. Kasi ito yung pinaka-importante na part na hindi natin madisgrasya yung rings sa papasok ng ating piston. Kapag mag-experience kayo na medyo matigas, huwag niyong pilitin. Tapos, tanggal install hanggang maganda ang pagpasok ng ating rings. Kapag pinilit kasi natin, may pasilidad na luluwa yung rings sa loob ng ating liner at possible kapag pinilit natin at di pa natin makita, mapuputol yung ring. Sayang ating biniling pisa, no? At saka nagdag gastos na naman. Mas may i-sure lang talaga natin na papasok yung dalawang compression ring natin. Kasi kapag makapasok yung piston ring, matik na, guys. Tuloy-tuloy na yan ang pagpasok ng ating piston sa loob ng ating cylinder block. So kapag okay na ang piston, nangalahati na ang pagpasok, huwag natin kalimutan ang chain guide na makapasok din, pati na rin ang ating timing chain. Saka natin unti-unting usdos yung block paloob sa kanyang makina. So, yun. So, siyempre, may mga sobrang oil yan, no, na nilagay natin. Kailangan natin yan punasan, guys. Kasi kapag natin punasan yan, meron yan pundo dyan. Unang andar, magkaroon ng puting usok. So, mas may punasan natin yan. At dapat nakatap dead center na rin natin ang piston para makuha din natin ang ating timing mamaya. At hindi na tayo mahirapan panghanapin ng ating top. So, yun po ang pinaka-importante kapag tayo po ay nagtatap overhaul. So, pagtapos natin siyang mapunasan, ang next natin gawin ay ilagay na natin ang kanyang tensioner tosser pala. Sa dalawang bolt na alin na yan. Siyempre, before natin ikabit ang kanyang cylinder head, ay pakita mo sa inyo, guys, kung paano itong tinrabaho at ginrain ang kanyang valvula. So, naglalagay tayo ng grinding compound. Yan po ay coarse, no? So, yan ang pangunang grinding compound na nalagay natin. So, ang finishing niyan ay yung tinatawag nating fine. Para mas lalong lilinis ang ating mga valvula, guys, no? Sa fine na grinding compound. Both intake at saka exhaust ang lalagyan natin ng fine na grinding compound. Pang pinali. So, ito yung unang nilagyan natin yan po ay coarse, no? Sa part 1, pinakita ko sa inyo kung paano paraan na pag-check ng compression, no? Dalawang paraan, guys, no? Yung una, nilagyan natin yung gasolina sa intake at saka sa exhaust na bunganga. So, magkaroon siya ng moisture. So, siyempre, ang pangalawa ay yung paghangin natin sa kanyang valvula. So, nagkaroon din siya ng bubbles, ng lugar na loss of compression pa rin ng ating cylinder head. Mas may gis, kapag tayo ay nag-top overhaul, kapag may singaw ang ating valvula, need lang natin siyang i-valve at magkapalit tayo ng bagong valve seal. So, tapos natin siyang mag-grind. So, siyempre, kailangan natin i-check ang ating mga valvula. Yun, napakalinis na, guys. Wala na yung mga carbon deposit na nakabara dyan.
naging sanhi ng pagkaroon ng loss of compression. So pati intake din, linisin natin yan guys ha. Check din natin ang kanyang final result. Yun, malinis na rin. No? Tapos natin siyang mag-grind. No? So dito na natin malaman kung meron pa bang singaw ang dalawang valve na to. Kapag bumubula, ayun, kapag hinangin na natin dito sa kanyang intake at sa exhaust gamit ang ating compressor. So noon na, nilagyan natin siya ng gasolina, tapos mabula yung intake, yung exhaust, wala naman. So dito, nag-grind na natin dalawang yan to make sure na hindi talaga siya magkaroon ng loss of compression. Okay. So lagyan na natin siya ng gasolina guys. So kapag missing auto, bumubulwa ito o bumubula. So walang bubbles, ibig sabihin, close na close ang ating balbula at maganda ang ating pag-grind. Wow! So dito naman sa exhaust. Dito sa exhaust, okay naman siya, goods naman siya. Pero ang issue talaga ng ating cylinder head kung bakit nagkaroon siya ng ganitong senaryo is yung intake niya. Kung bakit nagkaroon siya ng loss compression at ayaw mandar ang motor ni Busing. Pero tinikabit ang kanyang cylinder head, ilagay mo natin ang kanyang tensioner chain guide sa ibaba na bahagi. Pagkatapos ng chain guide, ang kanyang cylinder head gasket na naman guys, ang ilagay natin. So depende na sa inyo kung lagyan ng liquid gasket o hindi. No? Pero sa akin, nanigurado lang ako guys. Pero kaunti lang yung nilagay ko ha. So next naman is ang kanyang cylinder head mismo, ang ilagay natin. Yun no. So napakalinis na ang kanyang cylinder head guys. Dito lang nung una, grabe sobrang itim no. Nangingitim talaga ang kanyang buong cylinder head. Resulta yan sa pagkaroon ng leaking sa takip ng ating mga balbula guys. Yung o-ring kasi ng ating valve tappet cover is nagka-flat na siya. So hindi niya mapigilan ang pag-moist ng oil sa takip ng ating balbula. So yun, i-assemble na natin ang kanyang cylinder head. Next naman natin gawin guys, ilagay na natin ang 4 na washer sa kanyang cylinder head. Yung 2 bronze at saka yung 2 plain washer. So, ipabor natin yung bronze guys kung saan nagkaroon ng passage ang oil no? Sa right side na bahagi sa ibabaw. Tapos ilagay natin ang 2 mataas na stud bolt sa tagiliran nating cylinder head. So, ang paghigpit naman sa ating cylinder head guys ay dapat ikis lang no? Para maganda ang paglapat ng ating gasket base at saka sa top. Okay. So, pagkatapos sa ikis, doon naman sa kabila, lilipat ang ating paghigpit. So, saka natin i-final higpitan yung mataas na stud bolt. Pero yung time is partial muna natin ang paghigpit ng dalawang yan. Saka natin pa-final once na makomplete natin ang paghigpit sa 4 na nut ng ating cylinder head. So, yun, higpitan natin yung 4 na nut. So, anong mangyari kapag hindi ikis ang ating paghigpit? So, maaaring ito magilid yung cylinder head guys. Maaaring unang mahigpitan yung ibabaw na bahagi or ibaba na bahagi. Mas maganda kasi yung ikis kasi sabay-sabay maglalapat ang ating cylinder head at saka cylinder block. No? Alipin nila yan sa inyo kung saan kayo komportable guys. Yung sa akin lang is yan po ang ating nakasanayan na paraan. Saka natin ipanaligpit yung 2 mataas na stud bolt sa kanyang cylinder head. So since okay na ang 4 na nagpitan natin yung nut at saka 2 stud bolt, ang next naman is maglalagay na tayo sa ating camshaft sprocket. So meron niyang guhit guys ha, yun no. Yan po ang kanyang timing mark. Dapat yan is nakatapat sa arrow ng ating cylinder head. At syempre na since nakatap ng ating magneto, automatic nakatap na din ang ating piston. So ang itatap na natin ay ang kanyang camshaft sprocket no. Para sa panigurado no, i-check muna natin ang ating magneto kung nag-coincide ba ang ating arrow ng ating makina at the same time yung guide ng ating magneto na guhit. So yun, meron tayong nakita na parang H at yung arrow. So dyan natin tatapat yung magiging timing ng ating magneto guys. So automatic, naka-top dead center na rin ang ating piston. Dito is dapat naka-close ang ating balbula ng ating cylinder head. Since nag-grind natin guys, automatic naka-close na po ang lobe ng ating ating camshaft. So next, ilagay na natin ang ating camshaft sprocket. So, meron tayong guide yan guys ha. Since nakatap na ating piston, naka-close na nating lobe, nating cams, itong sprocket na lang ating ikakabit. So, may ituro ko sa inyo guys kung saan natin tatapat yung guhit na yan. No? Para makuha natin ang perfect timing ng ating camshaft sprocket,
at the same time ang ating cylinder head. So ganyan lang po ang paraan kung paano natin ikabit o ibalik ang kanyang camshaft sprocket. So yun, ilagay na natin siya at nipatol natin sa kanyang cams. So ito yung sinabi kong timing mark guys ha. Lapit na natin yung camera. So kita nyo bang guhit na yan? At yung parang arrow na sa gitna. Yan po ang timing mark ng dalawang yan. Since naka-timing ng ating magneto. So yung dalawang yan, kapag nag-coincide automatic guys, mabilis natin mapaandar ang motor ni Bossing. Kasi isa din sa reklamo kasi ni Bossing, hard starting daw ang kanyang motor. So, nakita natin na lumikit at nagkaroon ng pag-stack up sa kanyang mga rings. Yun po ang dahilan kung bakit hard starting kanyang motor. Yun po ay tinatawag nating loss of compression o mayroon ng singaw na hangin na galing sa lalim ng ating makina. So, lagyan natin ang kanyang plate tapos yung 8mm na bolt. So, medyo maluwag pa ang kanyang timing chain. Huwag natin kalimutan i-release ang ating timing chain sa kanyang tensioner tosser. So, clockwise po ang pag-release niya guys, clockwise. Ang pagluwag niya, automatic magre-release na yan sa ating timing chain o tensioner chain guide sa ilalim. So, goods na siya. Mahigpit na rin ang ating timing chain. So, goods na siya. So, ang next naman is huwag natin kalimutan, higpitan ang ating camshaft sprocket. So, next is i-check na natin ang side plane ng ating mga valvula. Sa part na ito guys, no, pwede natin siya lagyan ng up play na kaunti. So, pwede kayong gumamit ng 0.06 na pillar gauge or 0.05. So, since wala tayong pillar gauge, so alanganin na rin pumunta sa toolbox. Ang gagamitin na natin ay filling gauge. Yung tamang tansya lang sa side play at saka sa up play na kaunti. Hindi natin pwede hindi lagyan ng up play na kaunti guys kasi isa sa masakit ng mga Yamaha kapag walang up play is magkaroon siya ng partial na tukod. So yun din kung bakit resulta na rin na pag hard starting at the same time walang tamang minor ang ating motor. So gamit tayo ng filling gauge, no? Tansya lang ang estimate natin na up play na hindi siya magkaroon ng lagitik. So tama-tama lang mapil natin na every time mahampas yung rocker arm natin o valve tappet adjuster is hindi siya mag-create ng ingay. So tamang tansya lang ang paghigpit natin o pag-adjust natin sa kanyang valvula. Kasi kapag masobra natin ang adjust yan, asahan nyo guys magkaroon siya ng lagitik. So mas maigi is yung tansya lang. Since ating ginagamit naman ay filling gauge at hindi filler gauge. So since goods na dalawang valvula, takpan na natin guys ang dalawang yan. So nasa mga 80% na tayo, no? At makikita na natin ang ating resulta ng ating trabaho kung maging successful ang ating pagkabit ng ating bagong cylinder block at pag-grind natin sa kanyang cylinder head. So, pagkatapos nyan, mahigpitan natin dalawang valve tappet na malaki. Huwag natin kalimutan takpan ang ating camshaft sprocket, yung bilog na sinikwat natin kanina. No? So, dyan po guys ha. Since nagpitan natin yan, okay na yan. So, kailangan na natin ibalik ang takip ng kanyang camshaft sprocket. Yung dalawang takip ng ating valvula ay pinalitan ko niya ng bagong o-ring. At the same time, nilagyan ko yan ng teflon guys, no? Para sureable talaga na hindi magkaroon ng moisture na naman ang kanyang mga takip. Kasi kapag moisture yan, asahan nyo guys, maliligo na naman yan sa dumi, alikabok, at combination ng oil na leaking. Sa dahilan kung bakit nagkaroon ng kulay-kulay itim-itim o dumi ang ating cylinder head. Kita nyo, napakalinis guys. Grabing kuskuso niyan gamit ang aking steel brush. So, ilagay na natin ang kanyang takip at ang kanyang dalawang alin na bolt na 5mm. So, nakabit na natin. Ang dapat natin nakabit, ang panghuli natin ikabit guys ay ang kanyang carburetor mismo, no? Yun ang pinakahuli. Para matry na natin mapaandar ang kanyang motor kahit di mo na natin ikabit ang kanyang battery. So, yun. Goods na siya. Naigpitan na natin siya. Review lang natin guys kasi minsan talaga makalimot tayo eh. So, ang next natin gawin is ikabit na natin ang kanyang carburetor. So, nilinis ko na rin guys, no? Di yan katulad ng una na grabe. Sobrang dumi talaga ng kanyang carburetor. Nalilimutan talaga na EPMS ang motor ni Bossing. So, tamingan lang na bumigay na talaga ang kanyang piston na kinabit ng unang mekaniko. So, compression check mga tayo guys, no? Kasi ng unang compression medyo mahina. So, check natin kung mayroon na bang sipa, ano? So, yun, since good ang kanyang compression at naikabit na natin ang kanyang carburetor. So, ito na yung moment of katotohanan guys, no?
moment of truth is mapaandar natin ang kanyang motor. Before natin ipaandar yan, ay kabit muna natin ang kanyang spark plug. Since tapos natin siya makompression, so ito yung panghuli, ang kanyang spark plug. So, check muna natin yung spark plug na yan kung di ba yan isa sa dahilan kung bakit nagkaroon ng error, no? O pagpalya. O natin ang kanyang susi. At i-check natin ang kanyang output kung goods ba. Goods. Okay naman ang kanyang spark plug guys, no? Mayroong maliit na kuryente na lumalabas. Mas malakas yan kapag mayroong battery tayong nilagay, no? Since wala tayong battery nilagay, aux pa rin yan. Kasi importante is mayroon niyang kuryente. Automatic aandar ang ating motor at hindi na tayo pahihirapan pa. So higpitan natin ang ating spark plug. At ilagay natin ang kanyang spark plug cap. At una natin yung susi. Pandarin natin ang kanyang motor. Kaya let's go! Yun know, success ating pagkabit sa kanyang bagong cylinder block at pag-dry natin sa kanyang valvula. Hindi makumpleto ating pag-top overhaul kung hindi natin i-check ang daloy ng kanyang oil nang galing sa kanyang oil pump. Ito yung valve check natin guys, no? Bolt na yan. So yun, tumagas ng oil. Nangangahulugan na maganda ang oil passage papunta o papasok sa ating cylinder head. Huwag natin makalimutan at matapos ang video ito ay shoutout sa ating back-to-back partner at siyempre sa owner ng motor na ito. Salamat sa iyo boss sa pagtiwala sa pagpunta sa ating muting shop. Yun lang guys, sa araw na ito, sana may tulungan kayo. Huwag nyo kayo mag-PMS o magpalit ng oil kung ayaw nyo ma-change oil ang inyong makina. Maraming salamat at syempre shoutout sa ating napakasipag na mekaniko. Ride safe, God bless, ayos.